Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang balitang ito ay para sa inyo at hindi ito dapat palampasin. Formal na, opisyal na, nagtaas na ng pensyon ang SSS. Hindi ito chismis, hindi ito rumor sa Facebook, hindi ito galing sa isang anonymous na grupo sa Messenger. Ito ay kumpirmado ng SSS mismo. At ang epekto nito ay mararamdaman ninyo simula Abril 2026. Ang inyong buwanang pensyon ay tataas ng 10% at ang pinakamahalagang bahagi, walang dagdag na kontribusyon na kailangan mula sa inyo. Zero. Wala. Libre ang taas na ito para sa lahat ng kasalukuyang pensyonado ng SSS. Ngayon, alam kong marami sa inyo ang narinig na ito pero hindi pa rin sigurado kung totoo. Siguro nagtataka kayo, magkano ba talaga ang magiging dagdag? Kailan ko matatanggap? May epekto ba ito sa aking e-card o sa aking UMID? May gagawin ba akong mga papeles? At ang pinakaimportanteng tanong, paano ko masiguro na hindi ako mababawasan o maaantala? Sagot ko ang lahat ng iyan ngayon, isa-isa, dahan-dahan, para siguradong maintindihan ng bawat isa sa inyo. Umupo kayo ng maayos. Handa na ang inyong mainit na kape. Pag-usapan natin ito ng tama. Para maintindihan natin ng lubos ang nangyayari, kailangan munang balikan natin ang pinagmulan nito. Noong nakaraang taon, maraming grupo ng mga retirado at mambabatas ang nagtatanggol para sa isang pension hike. Ang argumento nila ay simple. Tumaas ang presyo ng pagkain, tumaas ang kuryente, tumaas ang gamot, pero ang pensyon ng SSS ay halos hindi nagbago ng maraming taon. Ang ilan sa ating mga kababayan ay tumatanggap pa rin ng pensyon na 5,000 o 6,000 piso bawat buwan. At lahat tayo ay alam na hindi sapat iyon sa panahon ngayon. Ang magandang balita ay nakinig ang gobyerno. Sa pamamagitan ng isang resolusyon na inaprubahan ng SSS Board of Trustees at sinuportahan ng administrasyon, ipinag-utos ang isang across-the-board na pagtaas ng 10% para sa lahat ng kasalukuyang SSS pensyonado. Hindi kailangan na bagong miyembro kayo, hindi kailangan na nagtrabaho kayo sa isang partikular na industriya, at pinakaimportanteng paulit-ulit ko, hindi kailangan na magbayad ng anumang karagdagang kontribusyon. Kung tumatanggap ka na ng SSS pension ngayong 2025, automatikong kasama ka sa pagtaas na ito simula Abril 2026. Ngayon, ang ilan sa inyo ay nagtatanong, bakit Abril at hindi ka agad? Ang sagot ay administrative. Kailangan ng SSS ng ilang buwan para i-update ang kanilang sistema, i-recalculate ang bawat pensyonado, at siguraduhing tama ang mga halaga bago i-release ang mga bayad. Mas gusto nating maghintay ng ilang buwan at makuha ang tamang halaga kaysa magmadali at magkaroon ng mga error, hindi ba? Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-interesanting bahagi, ang pera. Dahil ang 10% ay mukhang maliit na numero, pero ang totoo ay depende ito sa inyong kasalukuyang pensyon at para sa maraming seniors, ito ay hindi biro. Halimbawa, kung tumatanggap ka ngayon ng 5,000 piso bawat buwan, ang iyong bagong pensyon ay magiging 5,500. Iyan ay 500 piso na dagdag bawat buwan o 6,000 piso bawat taon. Para sa isang lolo o lola na namumuhay ng maingat, iyan ay isang buwan ng pagkain. Iyan ay isang quarter ng gamot. Iyan ay hindi biro. Kung ang iyong pensyon ay 7,500 piso bawat buwan, ang 10% ay 800 at 25 piso dagdag. Kaya ang bagong pensyon mo ay magiging 8,300 at 25 piso. Kung ikaw naman ay nasa mas mataas na kategorya at tumatanggap ng 10,000 bawat buwan, ang dagdag ay 1,000 piso at ang bagong total mo ay 11,000. Importante ring malaman ninyo na ang pagtaas na ito ay nakabasis sa inyong basic monthly pension, hindi sa lahat ng iba pang allowance o supplement na maaaring natanggap ninyo. Kaya't kung may supplemental na pension ka o kung may iba kang benepisyo mula sa ibang programa, ang Planner 10% ay calculated lamang mula sa inyong core pension amount.
Siguraduhing alam ninyo kung magkano ang inyong basic pension bago ninyo kalkulahin ang dagdag para hindi kayo magulat o mabigo sa inaasahan. Ito ang bahagi na maraming tao ang nagtatanong pero hindi laging malinaw ang sagot, kaya hayaan ninyo akong maging diretsahan. Kasama kayo sa Plunge 10% kung kayo ay kasalukuyang tumatanggap ng SSS Old Age Pension, kung retired ka at regular na natatanggap ang iyong buwanang bayad, at kung nagsimula ka ng tumatanggap bago ang Abril 2026. Kasama rin ang mga survivorship pensyonado, ibig sabihin ang mga asawa or dependent na tumatanggap ng pensyon sa ngalan ng isang pumanaw na miyembro ng SSS. At kasama rin ang mga tumatanggap ng disability pension mula sa SSS. Hindi kasama sa pagtaas na ito ang mga miyembrong hindi pa retired. Ibig sabihin, kung nagtatrabaho ka pa at nagbabayad ng kontribusyon pero hindi ka pa nag-a-apply para sa pensyon, hindi pa ito para sa iyo ngayon. Wala ring direktang kaugnayan ito sa mga bagong retirado na mag-a-apply pagkatapos ng Abril 2026. Ang kanilang pensyon ay calculated base sa ibang formula na may sariling adjustments. Ang PAL 110% na ito ay espesyal na regalo para sa mga kasalukuyang pensyonado na matagal nang naghihintay ng relief. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-praktikal na bahagi. Paano ninyo matatanggap ang inyong dagdag na pera at kailan? Kung ang inyong pensyon ay dumadating sa pamamagitan ng UMID card o e-card, automatiko itong ia-add sa inyong disbursement simula sa scheduled payment month na Abril 2026. Hindi kayo kailangang pumunta sa SSS office para mag-update ng impormasyon, basta't active at valid ang inyong card. Ang SSS ay nag-upload ng bagong halaga sa kanilang sistema at ang inyong disbursement partner, maaaring ito ay Land Bank, Union Bank, or iba pang accredited na bangko o payment center, ay maglalabas ng bagong halaga sa inyong card. Para sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng direct deposit sa bangko, mangyayari ang parehong proseso. Walang kailangan na gawin basta't updated ang inyong bank account details sa SSS records. Kung hindi mo na-update ang iyong account information sa nakalipas na 2 o 3 taon, ito ang magandang pagkakataon para pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at i-confirm na tama pa rin ang lahat ng iyong impormasyon. Para naman sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng Bayad Center, M. Luilier, Villarica o iba pang over-the-counter na payment partners, ang proseso ay pareho rin. Pero siguraduhing dalhin ang inyong valid ID at pension card o e-card tuwing kukuha para maiwasan ang anumang delay o komplikasyon sa counter. Isang importanteng paalala, kung napalipas ang inyong claim para sa nakaraang buwan, halimbawa, hindi mo nakuha ang iyong Marso o Pebrero na pensyon dahil may sakit ka o may emergency, huwag mag-alala. Ang SSS ay may provision para sa retroactive claiming. Maaari kang pumunta sa iyong disbursement center o SSS branch at i-request ang iyong back pension. Huwag hayaang mabulok ang pera sa sistema. Iyan ay inyong karapatang pera. Ngayon, gusto kong maging honest sa inyo tungkol sa isang bagay na madalas hindi tinutukoy ng ibang nagpapaliwanag ng mga benepisyo, ang mga posibleng pagbabawas o clawbacks na maaaring makaapekto sa inyong dagdag na kita. Una, kung kayo ay tumatanggap ng pensyon at nagtatrabaho pa rin bilang kasali sa isang manpower agency o kahit saan, at kayo ay pasok sa threshold ng taxable income, posibleng maapektuhan ang inyong withholding tax situation. Ang SSS pension mismo ay hindi direktang taxable sa Pilipinas para sa karamihan ng pensyonado, pero kung may ibang kita ka bukod sa pension mo at ang combined income ay lumagpas sa threshold, kailangan mong kumonsulta sa isang accountant o BIR officer. Ikalawa, kung ikaw ay tumatanggap ng pensyon at ikaw ay kasabay ding nakakuha ng ibang government benefit na may income ceiling or means testing, halimbawa, ilang lokal na ayuda o 4PS na pinananatili ng ilang munisipyo, posibleng i-reassess kanila base sa iyong bagong pension amount. Hindi ito nangyayari sa lahat, pero alerto kayo. Ikatlo, ito ang pinaka-praktikal.
Kung meron kang SSS loan na hindi pa nababayaran, ang SSS ay may karapatang mag-deduct ng amortization mula sa iyong buwanang pensyon. Kung ang iyong pensyon ay tumaas ng 10%, posibleng mas malaki rin ang deduction kung ang iyong loan amortization ay percentage-based. Tingnan ninyo ang inyong loan balance at amortization schedule bago mag-Abril para walang gulat. Sabi ko sa inyo, ang 110% pension hike ay maganda, pero hindi lang iyan ang maaari ninyong makuha. Maraming senior ang hindi alam na may mga karagdagang benepisyo silang karapat-dapat at dahil hindi sila nagtanong, hindi nila natanggap. Halimbawa, ang SSS ay may 13-month benefit para sa mga pensyonado na tinatawag na Christmas pension na inilalabas tuwing Disyembre. Kasama ka ba sa listahan? Siguruhing kausapin ang inyong SSS branch para ma-confirm na tama ang inyong disbursement record at eligible kayo sa benepisyong ito. Mayroon ding medical assistance para sa mga miyembro ng SSS sa pamamagitan ng PhilHealth. Kung hindi ka pa fully enrolled sa PhilHealth bilang senior citizen, pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth office at i-update ang inyong records. Bilang isang retiradong miyembro, maaari kang maging entitled sa expanded outpatient at inpatient coverage na maaaring mag-save sa iyo ng libu-libong piso sa gastos sa ospital. At huwag kalimutan ang inyong Senior Citizen ID na nagbibigay ng 20% na diskwento sa mga gamot, pagkain sa restaurant, transportasyon, at iba pa. Iyan ay hindi SSS benefit, pero ito ay isang benepisyo ng OSCA at ng Republic Act na dapat ng bawat senior na gamitin ng walang hiya, dahil para sa inyo iyan. Kung kailangan ninyong pumunta sa SSS branch para i-update ang inyong records o mag-inquire tungkol sa inyong bagong pension amount, narito ang ilang praktikal na payo na makakatulong sa inyo. Pumunta ng maaga. Mas maganda kung alas 8 o alas 9 ng umaga bago maging maingay ang pila. Magdala ng 2 o 3 kopya ng inyong valid IDs, UMID, Senior Citizen ID, passport o kahit voter's ID dahil minsan ay nagtatanong ang mga teller ng iba't ibang dokumento. Magdala rin ng isang kasama, preferably isang mas bata na pamilya o kaibigan, hindi dahil hindi kayo kayang pumunta ng nag-iisa, kundi para may tutulong sa inyo na tandaan ang sinabi ng SSS staff, lalo na kung maraming sinabi at medyo mabilis ang pagsalita. Gamitin rin ang SSS My SSS online portal kung kaya ninyong mag-internet. Doon ay makikita ninyo ang inyong pension record, loan balance, at contribution history. Kung hindi kayo sanay sa computer, huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong apo o pinsan. Iyan ay importante at nagsisave ng oras. At kung may reklamo kayo o pakiramdam na hindi tama ang inyong pensyon, huwag matakot na mag-file ng formal inquiry. Ang SSS ay may hotline at email address para sa mga concerns at bilang pensyonado, may karapatang marinig kayo ng mabilis. Mga kababayan, hayaan ninyong ibuod ko ang lahat. Simula Abril 2026, ang inyong SSS pensyon ay tataas ng 10%, automatiko, libre, at walang karagdagang kontribusyon. Kung 5,000 ang inyong pensyon ngayon, magiging 5,500 na ito. Kung 8 o 10 o 12,000, proportional ang dagdag. Walang kailangang gawin kung updated na ang inyong records, magtipid lang ng pasensya at hintayin ang Abril. Pero gawin na ninyo ngayon ang inyong bahagi. I-check ang inyong SSS records, tiyakin na updated ang inyong bank account o disbursement information, tingnan ang inyong loan balance, at kung may mga katanungan, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o tumawag sa kanilang hotline. Kayo ay nagtatrabaho ng matagal. Nagbayad kayo ng kontribusyon ng maraming taon. Ang pensyon na ito ay hindi regalo. Ito ay kabayaran para sa inyong sipag at pagbabayad. Karapat-dapat kayo sa bawat sentimo nito. At kung may alam kayong kapwa senior na hindi pa nakakaalam ng balitang ito, ibahagi ang video na ito sa kanila dahil ang kaalaman ay pera rin, lalo na sa panahon ng pagretiro. Maraming salamat sa pakikinig, ingatan ninyo ang inyong sarili. At kung may katanungan kayo, ilagay sa comments, susubukan naming sagutin ang bawat isa. Hanggang sa susunod,
Mahal namin kayo, mga kababayan.